natin kay Batangas, located in Barangay Alitagtag, Batangas. Ayan. So, si Bayanihan Town, Batangas natin, we have 65 hectares. And then yung number of units, 9,344 units. So, phase 7A and B na po yung binibenta po natin today. So, the sample computation for Bayanihan Town, ang lot area po natin ay 71 square meters. So, nasa 1.2 million po yan. So, may reservation fee po tayong 5,000 and then may less po or discount na 12,000. However, may equity lang po siya na mababa lang po, 20,000 payable in 4 months. So, ibig sabihin po, from the first month ni client ay 5,000 yung monthly niya. Yes, mababa pa din po. Tama. And then the monthly amortization ay nasa 7,385. Yes, super affordable, sabi ni ma'am. So, di ba? Ang monthly po natin na requirement, income requirement is 21,100. So, mababa pa din po. So, kaya po ng mga nasa minimum, di ba? Merong iba kasi na 22, 21 yung income. So, pwede din po natin silang i-encourage for the Bayanihan Town. For, ito naman, yung 71 square meter din po na isa is mga outer naman po ito na part. 1.6 million, reservation fee ay 10,000. Ang equity payable naman niya ay 23. So, nasa 5,000 plus lang din. Di po sila nagkakalayo. Then, the monthly amortization ay 9,280.45. For the required income, 26,338. So, round off na lang natin, 27,000 po. Next is the Deca Homes Pampanga. So, dun sa meron pong mga client na gusto po nila ay sa Pampanga, meron po tayo, located in Barangay Mexico, Pampanga. Meron din po sa Tagle. So, meron din po tayo sa, ano po yung isama mo eh? Kutod, ayun po. So, ito po, si Pampanga natin ay townhouse, just like May Kawayan. Ganun po yung kanyang tsura. So, the sample computation naman po for Pampanga ay nasa 2 million. So, reservation fee natin, sobrang baba. 5,000 lang din po siya. Ayan. And then, may equity lang din po tayo for 4 months, 50,000. So, kaya lang din po ni client yan. Sige, calculate niya lang po kung magkano siya iyan naman. So, ang ating pong monthly amortization ay nasa 12,000. For the gross monthly income, nasa 35 lang po. Pwede din tayo dito mag-bank financing. So, we have BDO 20 years, max terms. So, nasa 14 o 15,000 po yung income natin na requirement. And then, the GMI is 50,000. Yung move-in fee po natin dito ay estimated po. Nasa either 10,000 or to 12,000 po siya. Depende po doon kasi sa kuryente na line po niya. Next is, ayan, who's excited for the 4PH? Ayan. Si 4PH po natin, dalawa lang naman po ang meron. Bakit excited? Sorry, madaming benta, sir, na, Sir Richard. Ayan. Si 4PH natin, we have 2 project only. So, in Tondo, Manila, yun sa Manila natin, kanina. So, studio natin doon and 1 bedroom is 4PH. And then sa Deca Cabanatuan. So, let's proceed with the first project. Deca Homes Cabanatuan 2. So, ito po ay located in Barangay Santa Arcadia, Cabanatuan City. So, dulo na po ito. And then, total land area po natin dito ay for 36.6 hectares. Yung laki. With a total of 4,877 social units. So, may amenities tayo doon, entrance, basketball court, playground for kids, and of course, parks, open spaces. So, ito po yung aerial view niya, and then groundbreaking na po tayo doon kay Deca Homes Cabanatuan 2 na po tayo. So, yung next. Ito po yung ating sample computation. So, batch 3 na po tayo. So, 1,052. Yung contract price po natin, baba po na. Okay, 1 million. 1 million lang pa. 1 million po. And then, the estimated pag-ibig, monthly amortization, 4,422.58. So, sobrang baba. And the income requirement ay nasa 13,000 lang po. However, kapag po 4PH, meron tayong income requirement na maximum lang.
So kapag po outside, within NCR, yung work employment ni client, 15,000 po up to 47,000 within NCR. Pag outside NCR, yun po yung mga provinces na po, ang maximum lang ay 34,000. Baka po mamaya magalit po kayo sa amin ni Ma'am Weng na in-outcast namin yung client nyo. Tapos pagtingin po namin sa income, 40 plus 47 po pala yung income. So at least 34 lang. Kung pwede nga po, 30 na lang. Kasi minsan merong iba nag-overqualified pa po. For 4PH natin, ito po, applicable lang siya sa first-time home buyer. So ibig sabihin po, never po siyang nagkaroon ng existing housing loan, walang foreclosed, canceled accounts. Hindi din po siya nagkaroon po ng property title. Yon included siya. Hindi din po siya nag-co-borrower. And, ito pa po, dapat yung asawa niya, wala din pong property. If married si client. Kasi meron tayo naging client po na asawa lang naman po, tawag niyan, dun sa contract nila, spouse lang naman siya. So, hindi naman talaga siya ng co-borrower. However, na-track po yung pag-ibig na may existing. Ma'am, random po ba yun? Or talagang qualified sila sa 4PS? Qualified lahat po. Basta yung income requirement and status po. Kala ko kasi random. Hindi naman po. So, ito yung maganda for Deca Homes Kabanatuan po natin yun. And then, yes. Yung tanong ni tita is kung random. Opo, Actually, yung pagpili ba ni pag-ibig? no, ganito po yun, tita. The first qualification is first-time home buyers. Second is qualified ka ba doon sa income. Okay. Pangatlo, paunahan. Okay. For example, ito po, talagang nahirapan kami for Deca Manila na naiyak ako because 1,000 units ang nag-inquire sa amin for Deca Manila. So, ang ginawa namin, sinubmit namin sa developer. After ang developer, isasubmit ng developer sa DSUD. Kasi sila po ang makakaalam niyan with partnership kay Pag-ibig kung may mga existing loan. Kaya hindi po pwedeng magsinungaling ang mga buyers natin. After that, babalikan kami ng developer, sasabihin, "Oh, Ma'am Weng, itong 1,000 na sinubmit mo, itong 200 na ito, papuntahin mo na sa office para mag-sign ng docs." Ito na. Hindi pa po. Ito na. Yung 200. Kaya nakatingin ako kay April, nakaganyan ako. Hindi nagpupunta. Diba? So, sa tingin nyo ba matutuwa ako o ano, diba? So, syempre, nag-dragon ako. Anong nangyari? So, ngayon, madaming nang nakaalam na marami nang nakalipat sa Tondo, yung mga pasaway naming buyer na first batch na 200, dumating sila nung wala ng inventaryo. Kasi for Pag-ibig, 30,000 lang, di ba, ang budget ni DSUD? Di ba, 2% kanino galing? LGU 1%, DSUD. So, pag naubos yung budget nila, balik ka na sa regular, which is 6.5. Naubos na. Maliban pa doon, kahit hindi pa ubos, kasi nationwide naman yan, wala na kami inventaryo. So, ngayon, yung mga seller namin, yung mga buyer nila ng 4PH, walang ginawa kundi tumawag ng tumawag. So, kung isa po kayo sa mga seller na yan, kurot po kayo lahat sa puwet. Diba? Masarap po mag 4PH, totoo po yan. Kasi isa po kayo sa mga nakatulong para bigyan ng pabahay yung mga hindi kayang magkaroon ng bahay. Kasi sobrang baba eh. Ang problema po, correct me if I'm wrong, kung meron po kayo feeling na gano'n ha, minsan po kasi yung mga ganong level ng buyer natin, ito pa po yung matitigas ang ulo, di ba?
Sabi niya, madam, maarte. Di ba?